doon sa Japan, sa Fukushima. Mga kasama, merong dalawang issue na hinarap kami sa Kamara. Yung una, yung issue ng graft and corruption. Ito dapat malaman ng gusto. Alam niyo ba na pinag-aralan ng World Bank ang graft and corruption sa Pilipinas? Napag-alaman nila na 20% ng budget ng Pilipinas up to 30% nawawala dahil sa graft and corruption. Isipin niyo kung gaano kalaki yan. Umaabot ng mga 300 billion up to 400 billion pesos kada taon ang nawawala sa ating budget dahil sa graft and corruption. 300, 400 billion, saan natin pwedeng gamitin yan? Kung mabawasan natin ang graft and corruption, pwede tayo magpatayo ng katakot-takot ng mga building para hindi tayo magkaroon ng classroom shortage. Pwede natin ayusin ang post office para ma-modernize. Magkaroon tayo ng mas mahusay na komunikasyon. Pwede tayo magkaroon ng mass transport system para dito magkaroon tayo ng LRT, madaling pumunta sa napakaraming lugar. Pwedeng linisin ang ilog ng Parañaque. Pwedeng i-modernize yung ating pulisya, yung ating mga bombero. Pwedeng ayusin ang mga kalye. Kung mabawasan natin yung 300 to 400 billion pesos na nawawala because of graft and corruption. Kaya naman, nung lumutang yung issue ni Gerald Garcia, natatandaan si Gerald Garcia, naabusan ng plunder sa military. Si Congressman Goles po ang tumayo para ipa-imbestiga si General Garcia. Two-star general. Alam niyo, nung ginawa ko yan, marami nagsabi sa akin, Congressman, hinay-hinay. Two-star general yan, mabigat, banggain yan. Ang sabi ko sa kanila, kahit na 2-star general siya, kahit na 3-star general siya, kahit mas mataas pang general siya, kaya kong banggain. Handa kong banggain ang general na yan. Basta ang importante sa akin, malinis ang Armed Forces of the Philippines. Kasi isipin niyo, kung gano'n ang pagpapalakan ng Armed Forces, kaawawan tayo. Kasi sila ang dapat na protector natin. Pagkatapos halip na proteksyonan tayo, ginagawang katasan ang Armed Forces of the Philippines. Pangalawang issue, ang issue ni Ombudsman, impeachment. Nagkaroon ng TRO, ang tawag yan, status quo anti-order, galing sa Korte Suprema. Pinigilan kami sa Kamara ng Representante na magkaroon ng impeachment proceeding. Mabuti na lamang na lift yan. Isa po ang inyong congressman na tumayo na ipagdebate tungkol dito sa status quo anti-order ng Korte Suprema. Nung magputuhan, gusto ko mong ipalam sa inyo, si Congressman Goles kasama, si Congressman Olivares, pumoto ng yes para sa impeachment ng ating ombudsman sapagkat kami naniwala kailangan linisin natin ang ating gobyerno. Yan po ang klase ng paglilingkod namin ni Congressman Olivares para malinis ang ating gobyerno. Ngayon, balikan ko na naman yung mga estudyante. Mga kabataan, handa na ba kayong pumunta ng high school? Handa na. Saan kayo pupunta? Saan high school kayo pupunta? Saan? Annex. Annex sila yung ko. Aware sa annex. Siyempre, dito lang. Pero siguro may iba, makasapakanakin nasa ng high school. Kaya pwede yung lakarin. Alam niyo, maraming kumakausap sa akin. Maraming sasabi, Congressman, paano kaya ako? Public school na naman ang pupuntahan ko. Pagdating ko ng koleyo, baka yung natutuwa ko sa public school, tatalunin ako ng mga estudyante na gumraduate ko sa mga sikat na eskwelahan. Yung mga eskwelahan ng mga mayayaman. Huwag po kayo mag-alala dyan. Andito po ako bilang inyong halimbawa. Public school ako, pobre yung public school na pinagalingan ko, pero kahit paano, nakaraos ako, nakipagkompetensya ako sa mga graduate ng mga sikat na eskwelahan at kahit paano, okay naman ako. Kaya, maaari ako magsilbi na halimbawa para sa inyo, kaya nyo yan. Pero importante, kailangan magsumikap kayo ng gusto sa high school. Maganda kayo ng gusto sa high school. High school. Marami na nagtatanong ng mga kabataan. Ito sasabihin ko sa inyo, ang high school,
mas mahirap. Pagandaan niya. Sa high school, mas mahaba ang oras na gugugulin niyo. Mas mahaba ang mga homework, mas mahaba ang mga test, mas mahaba ang pag-aaral na gagawin ninyo. Pero ito ang sasabihin namin sa inyo, ang high school mas masaya kaysa sa elementary school. Mas masaya. Ito ang magiging isa sa pinakamasayang kabanata ng inyong buhay. Ito yung mga bagay na hindi nyo makakalimutan habang buhay kayo. Magbabago ang inyong pag-iisip, magbabago ang inyong parangatawan, magbabago ang pagtibok ng inyong puso. Halimbawa, ito mga kababayan, tingnan niyo yung mga kalalakihan. Alam ko, nasa isip niyo, mga asungot yung mga yan. Pero huwag kayo, pagdating ng araw, ang tingin sa kanila, magiging pogi silang lahat. Tama? At yung mga kalalakihan naman, tingnan niyo ang mga kaklase niyo babae. Nagtinginan kayo. Arating ang araw. Ito mga kababayan ito, lalong gaganda sa inyong paningin. So, yun lang po masasabi ko. Ang payo ko sa inyo, pagandaan nyo ang inyong high school. Sa mga magulang, nandito po ako. Kasama niyo ako sa inyong panalangin na sana maging matagumpay ito mga kabataan ito. Kasama niyo ako sa inyong panalangin na sana lahat ng magagandang pangarap natin para sa kanila ay magkaroon ng katuparan. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat po, Kagalang-galang Roy Lagoles, sa inyong mahalagang mensahe. Palakpakan po natin ang pagdating ng ating masipag na kagalang-galang konsehal, Bong Benson ng